Senador Grace Poe kwalipikadong tumakbo bilang Pangulo ng Bansa ayon sa Korte Suprema. Mas mababang flag down rate sa regular at airport taxi. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Mungkahi ng pagkakaroon ng random testing sa Zika virus infection, tinutulan ng Department of Health. Kawalan ng conviction sa mga malalaking kaso na naisampa sa ilalim ng Aquino administration, walang masamang epekto sa anti-corruption campaign ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-8 sa buwan ng Marso taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkahiwalay na motorcycle accident sa Baguio City at Bulacan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na biktima ng self-accident sa Luacan Road, Baguio City, pasado alas 4 kaninang madaling araw. Nagtamo ng galo sa iba't ibang bahagi ng katawan si Joseph Adriago, 22 anyos. Matapos mabigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ay tumanggi na magpahatid sa ospital si Joseph at sa halip ay nagpahatid na lamang sa kanyang tinutuluyan sa Atok Trail, Baguio City. Ayon sa biktima, pauwi na sana siya sa bahay ng maidlip habang nagmamaneho. Isa ring motorcycle accident ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Dakila, Malolos, Bulacan, pasado alas 11 kagabi. Ang biktima na si Daniel Navarrete, 26 anyos, ay may sugat sa ulo, kamay, katawan at paa. Binigyan ng pangunang lunas ng grupo si Navarrete na dumaraing din ng hirap sa paghinga at nagtamo ng posibleng balis sa kaliwang kamay at saka sinugod sa Bulacan Medical Center. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, madilim sa lugar at walang nakalagay na warning device sa ginagawang kalsada, kaya nabangga ni Navarrete ang mga nakaharang na bariyera. Kasama ang Baguio News and Rescue Team, Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mas mababang flag down rate sa regular taxi o regular at airport taxi sa buong bansa. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, magkano ang binaba? Yung provisional na 30 pesos na kasalukuyang ini-implement ngayon, magiging permanent na yan. Okay. So yung petition ng mga nag-file na yan ng petition ay inaprubahan na ng LTFRB sa buong bansa, maliban sa Cordillera region. So sa madaling salita, pakita natin yung graphics. Sa graphics natin, makikita natin itong 30 pesos na permanent na flag down rate sa mga regular taxi, gayon din naman 350 na yung distance rate. Actually, hindi yan nagbago. Para sa 300 meters, ginawa na lang nilang 500 meters. Mas mahaba na. At 350 rin sa waiting time kada 70 segundo. Yun namang sa mga airport taxi, 60 pesos na yung flag down rate from 70. 4 pesos ang distance rate per 500 meters. At 4 pesos rin naman sa waiting time kada 90 seconds. Doon naman sa Baguio City, meron din silang inilabas, 30 pesos ang permanent flag down rate sa mga taxi sa Baguio City, 2 pesos ang distance rate per 400 meters at 2 pesos ang waiting time
kada 60 seconds. Sa pag-aaral ng LTFRB, meron silang ginawang study, meron din tayong graphics niyan. Sinubukan nila kung magkano matitipid kapag ginamit ang bagong rate kumpara dun sa dati. Lumalabas, makakatipid ng mahigit 30 pesos itong mga pasahero. Simulang March 19 ay dapat i-calibrate na lahat ng mga metro ng mga taxi sa buong bansa. Merong schedule na ginawa ang LTFRB, nakita natin, yung para ngayong sa buwan ng April, lahat ng mga sakyan na nag-engine plate number sa 492, yung May naman 570 at sa June 136 tsaka 8. Simula bukas, ipapublish ng LTFRB yung bagong flag down rate sa mga major sa mga newspapers at matapos ng 10 days ay ipatutupad nito March 19. Yung mga mahuling lalabag naman dyan, like yung overcharging, meron niyang multa na 5,000 pesos at yung mahuhuli naman na hindi calibrated yung kanilang mga metro, meron ding 5,000 pesos na multa. Ayon sa LTFRB, yung patuloy daw na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ang pangunahing dahilan kung bakit nila ibinaba o bakit nila pinagbigyan yung petition na ibaba yung fare sa taxi. Narito ang pahayag ng chairman ng LTFRB. We also considered the NEDA recommendation, the data gathered from the Department of Energy, as well as the recommendation of the DTI. The DTI issued a favorable recommendation for the reduction of fare considering the higher impact of fuel prices to the transport sector, which has a direct effect on the fare. Iba-iba naman yung emosyon, yung reaction ng mga commuters. Pakinggan natin. Mas maganda po kasi nabawasan kahit paano yung flat rate nila. Kaya lang yung mga taxing namimili ng pasahero, kumisan, nagdadagdag ka pa. Imbis na makabawas, dadagdagan mo na lang sila kasi parang nagpaparinig, matraffic. Bale wala rin yung bawas na yung 30 pesos na flag down. Para naman sa mga taxi operator, ang sabi nila, ang maapektuhan direkta dito ay hindi sila kundi yung mga driver. Narito ang pahayag ni June Magno, President ng Stop and Go Coalition. Nagbawas kami ng income. Ang boundary naman hindi magbabawas eh. So yung income ng driver na nabawasan dito, hindi yung income ng operator. Ayon naman sa mga driver, nung nakaraan daw kasi na nagbago ng metro, sa kanila daw pinasalo yung bayad. Imbis na ang operator magbabayad, yung 550 na bayad sa calibration, sila ang sumalo. Narito ang pahayag ng isa sa mga driver. Kasi mga driver kami, no? Paano ngayon? Kasi experience na namin to previous, no, na nagpalit ng mga metro ang mga taxi. Pinapataw ng ibang operator yung presyo sa mga driver. Hindi naman inaprubahan pa ng LTFRB yung petition para ibaba yung fare sa UV Express, habang yung bawas pasahe naman sa bus ay nakabinbin pa din sa kanilang opisina. Mon, bakit parang tila yung mga drivers lagi yung naapektuhan sa ganito? Kasi katulad ng report mo, hindi naman bababa ang boundary. Correct. So ang ibig sabihin lang to, mas kailangang maraming pasaherong makuha ang ating mga driver, and that will also directly correlate doon sa disiplina nila sa daan. Dahil nagmamadali sila kumuha, nag-aagawan sila. So ngayon, kailangan nilang mas maraming pasahero pa. Katulad nung yung taxi driver na nagasa ng isang traffic constable, ganun ang mga makikita natin. So bakit hindi kayang disiplinahin ng LTFRB rin ang mga operator na para sila ang sumalo ng cost na ganito? Actually, Attorney Reg, meron naman mga proyekto yung LTFRB regarding dyan, may mga trainings, pero ang di rin talaga natin maintindihan, bakit ganon yung iba? Hindi naman natin lalahat. Pero meron dyan mga taxi driver na ganun nga magmaneho. Kaya ng ibang tao, nagre-resort sila na mag-Grab na lang tsaka mag-Uber dahil nasasabi nila, ay sa experience nila, mas disiplinado daw, malinis itong mga sasakyan, unlike dun sa mga regular na taxi. Kaya ang problema talaga dyan is yung service at yung sinasabi mo nga na nagmamadali sila lagi makakuha ng pasahero at kalaban talaga nila dyan is yung traffic. Napasok mo na rin yung punto ng Grab at saka ng Uber, no? Hindi ba aalma itong mga taxi drivers dahil nga ang dami na nilang kompetisyon, tapos binabaan pa yung presyo ng pasahe, mahirapan na sila mag-boundary. Wala bang balak on their part na mag-umalma dito sa fare reduction na to? Matagal na silang umaalma at itong bagong kalalabas lang ng LTFRB na decision, balak nilang kontrahin din. Pero mukhang kailangan pa nilang pagdaanan yung ibang maraming proseso bago nila magawa yun. Kaya pansamantala,
enjoy natin, lalo na yung mga kababayan natin ng taxi na samantalahin itong mababang fare sa mga taxi. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan. Sa iba pang balita, tutol ng Department of Health o DOH sa mungkahing random testing para sa Zika virus infection na naglalayong matukoy kung may iba bang kaso nito sa bansa. Ito ang balita ni Joanna Nano. Hindi pinaboran ng Department of Health ang panukalang random testing sa Zika virus infection sa ilang lugar sa Pilipinas upang matukoy kung mayroong iba pang kaso nito sa bansa. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, hindi makatwiran ang mungkahing ito at hindi rin naaayon sa rekomendasyon ng World Health Organization. Batay sa panuntunan ng WHO, tanging sa mga pasyenteng may mga sintomas lamang dapat gamitin ang mga Zika testing kit. Kasi if we test everybody, ang isa niyan is posibleng magkaubusan ng testing kit. At yung talagang may sakit na, baka ngayon hindi mo tuloy mai-test. Pangalawa, you will be creating unnecessary panic. Pangatlo, is it worth na parang gumastos ka kaliwat kanan, kasi ang sa amin kasi is hindi kami bumibili ng testing kit. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa halos 2,000 Zika virus testing kits lamang ang available sa Department of Health na ipamamahagi sa mga pampublikong ospital na sinanay sa paggamit nito. Ang panukalang random testing ay kasunod ng balitang isang American national na bumisita sa bansa ang nagpositibo sa Zika virus infection. Sa ngayon ay hindi pa rin tukoy ng mga eksperto kung saan nakuha ng dayuhan ng virus. Hindi naman isinasantabi ng DOH ang posibilidad na maaaring dito sa Pilipinas nakuha ng foreigner ang infection, lalo't mayroon dito sa bansa ng mga lamok na carrier ng Zika virus. Panawagan naman ng ahensya sa iba pang kasamahan sa health sector na sa halip na maghatid ng pangamba sa publiko, mas makabubuti kung makikipagtulungan na lamang sa kanilang kampanya na masugpo ang posibleng paglaganap ng sakit sa bansa. Nananawagan din kami dun sa aming mga kasamahan sa health sector na sana po wag nating gatungan at patakutin yung mga tao kasi kawawa naman yung ibang pasyente na walang nararamdaman, baka mamaya sa sobrang takot may mangyari sa kanila. Joanna Nano, UNTV News Worldwide. Plano naman maghain na reklamo laban sa ilang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas ang kapitan ng North Korean MV Jiteng cargo ship kaugnay ng pag-impound sa kanilang barko sa Subic Bay Freeport sa Zambales. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Magsasampa ng reklamo ang kapitan ng MV Jiteng cargo ship laban sa ilang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na nagbigay ng utos na huwag silang payagang umalis ng bansa. Batay sa isinumite nilang dokumento sa Seaport Department Port Operations Division Shipboarding and Safety Branch ng Subic Bay Metropolitan Authority, kahapon pa sana ang schedule nilang umalis ng Pilipinas papuntang Indonesia. Ngunit hindi ito natuloy sa utos na rin ng Department of Foreign Affairs. Na-impound ang naturang barko sa Subic Port sa Zambales matapos ipatupad ng Pilipinas ang resolusyon ng United Nations Security Council na nagpapataw ng panibagong sanksyon sa North Korea dahil sa pagsasagawa nito ng ballistic missile test. Sa ilalim ng sanksyon, naka-freeze ang lahat ng asset ng North Korea na kasama sa watch list bilang parusa sa di umano'y nuclear weapons program nito na layong magsagawa ng intercontinental ballistic missiles. Ngunit gihit ng mga tripulante ng North Korean freighter, dapat payagan na silang maglayag dahil wala naman nakita ang kahina-hinalang bagay sa kanilang kargamento. UN already checking background, but they say no, it is China ship. It's UN is liar, but they say it is Chinese ship because no problem. Chinese company rin nila ang may-ari ng barko bagaman pawang North Korean national sa mga crew nito. Its crew is 21 person is North Korea, but ship is company is China ship. Yeah, can be. Yeah, it's North Korea people working in China also. They can. It's not illegal. Sa interagency meeting ng SBMA simula kahapon, binigyan na nila ng clearance upang maglayag ng MV Jiteng, ngunit hindi ito may patutupad hanggat hindi natatapos ang investigasyon at inspeksyon. Napag-usapan na rin sa pulong na repatriation na lamang ang isasagawa sa 21 crew ng barko sa halip na deportation dahil masyado umanong matagal ang proseso nito.
Isasagawa ang repatriation process kapag natapos ang investigasyon ng Pilipinas at naisumite ito sa UN. Sa ngayon ay hindi muna pinapayagan ng mga tauhan ng barko na bumaba at lumabas ng Subic Bay Freeport. Joshua Antonio, UNTV News Worldwide. Magbabalik ang Ito ang Balita. Hinalaan kita, tol. Umalis kayo sa bahay ko! Mahapdi pala sa puso kung ang umagaw ng pagmamahal ng iyong kabiyak ay sarili mong kadugo. Asan ang anak ko, Mon? Ilabas mo! Wala kang makukuha, patayin mo muna ako! Hindi ako aalis dito at hindi ko nakukuha ang anak ko! Tama na! Umalis na kayo! Legally yours, Attorney G. Oh, ano meron? Ganda yata ng ngiti mo, ha? Wala po, kuya. Wala. Ano yan, love letter? Kuya. Siya na ba? Opo. Kilatisin mo munang mabuti. Puso? At isip. Luma na? Opo, tay. Alam mo, kung pipili ka ng kapalit niyan, dapat yung mas matibay. Yung maaasahan mo, umulan man o umaraw. Pero di ba, tay, pare-pareho lang po yung mga sapatos? Hindi, anak. Pare-pareho man silang pangsapin ng paa, magkakaiba ng katangian ng mga yan. Kaya nga dapat, matuto kang pumili. If there are things that you would like to leave our audience today, ano ho ang gusto nyong iwanan sa ating mga tagapanood? Sabi mo nga, walang pikunan. Congratulations to UNTV 16 programs for earning the Anak TV Seal Award. A Song of Praise Music Festival, Bread and Butter, Cook It Right, Doctors on TV, Easy Lang Yan, Frontliners, Justice on Air, Kaagapay, Classroom, KNC Show, Munting Pangarap, Quick Action Team, Rise and Shine, Rotary in Action, Spotlight, and Truth in Focus were recognized for their informative and wholesome content. UNTV's child-friendly programs has been receiving the Anak TV Seal for 7 consecutive years. To God be the glory! Tuwing Miyerkules ng gabi, samahan ang mga professionals ng Sports 37, 6:30 p.m. at Legally Yours, 7 p.m. sa Intelligent Primetime TV ng UNTV. Hello, this is Cheryl Cruz and I'm inviting you all, mga amateur at mga professional composers na mag-join dito sa A Song of Praise dito sa UNTV para maipamalas naman natin sa buong mundo ang galing nating mga Pilipino pagdating sa musika. Now is the time we lift our voice and praises. Nagbabalik ang Ito ang Balita.
Nagsagawa ng iba't ibang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng International Women's Day ngayong araw. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-105 International Women's Day sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa Pilipinas, ilang aktibidad ang isinagawa ng iba't ibang grupo ngayong araw sa Maynila. Kaninang umaga sa Plaza Moriones sa Tondo, maraming kababaihan mula sa iba't ibang multisectoral groups ang nagtipon para sa soft launching ng bagong women's movement na tinatawag nilang Oryang, na hango sa palayaw na asawa ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Sa tapang ni Oryang, doon kami kumukuha ng inspirasyon na ilonsa din ng isang kilusan na magbibigay pang mas malakas na boses sa mga hinaing at mga demands ng kababaihan. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa Mendiola upang manawagan sa mga kandidato na bigyang pansin ang mga problemang kinahaharap ng mga kababaihan. Ang gusto ng kababaihan, maihapag yung agenda ng kababaihan, ano yung mga issue ng kababaihan, ano yung mga kahingian natin kaugnay ng lumalalang kahirapan at karahasan na naranasan natin sa loob ng nakaraang 6 na taon. Paliwanag ng mga ito, bagamat tumataas ang ranking ng Pilipinas pagdating sa gender parity, marami pa rin napababayaan pagdating sa isyong pangkababaihan. Kabilang na dito ay ang tungkol sa trabaho. Anila, mas maraming babae ang kabilang sa mga walang trabaho. Bukod dito, lagana pa rin ang pang-aabuso sa mga kababaihan, kabilang na ang mga OFW. Isang babae ang nakakaranas ng karahasan sa bawat 50 minuto sa ating bansa sa ngayon. Napakataas niyan kumpara sa mga statistics ng mga nakaraang dekada. Yung 60% ng kababaihan na lumalabas ay biktima ng pang-aabuso. Umaasa ang mga naturang grupo na tututukan ng mga kumakandidato ang mga nasabing issue at matugunan ng mga problemang kinahaharap ng mga kababaihan. Ipinagdiriwang taon-taon ng International Women's Day upang bigyang pagkilala ang halaga ng mga babae sa lipunan at ang mga nakamit nito sa larangan ng ekonomiya, politika at kultura. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Nangangampanya ngayon ang Liberal Party o LP sa pangunguna ni Mar Rojas at iba nitong senatorial ball sa Davao Region ngunit hindi dumaan sa Davao City. Ito ang balita ni Joey Domingo. Bumisita ang campaign sortie ni former DILG Secretary Mar Rojas dito sa Tagum, Davao del Norte. Ngunit hindi naman nagpaunlak ng panayam si Rojas sa media sa Tagum dahil umano sa hectic nitong schedule. Sunod na pumunta ang LP sortie sa Compostela Valley kasama ang ilan nitong senatoriables na sina Senator Kiko Pangilinan, former DOJ Secretary Laila De Lima. Nabanggit din kanina, narinig ko, guwapo pala si Kiko. Hindi ko alam kung ako po'y matutuwa o malulungkot dahil bakit may pala? Guwapo pala. Dito na sa Compostela Valley na nanghalian ng LP sortie kasabay ng pagdiriwang ng Compostela Province na ika-18 founding anniversary o Bulawan Festival. Mula dito sa Compostela Valley, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Paparating ngayong Marso at Setyembre ang dalawang refurbished C-130 aircrafts mula Amerika para sa hukbong himpapawid ng Pilipinas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ibinalita ni Philippine Air Force Outgoing Commanding General Lieutenant General Jeffrey Delgado na paparating na sa March 15 ang isa sa dalawang refurbished C-130 aircrafts mula sa United States of America na sa kabuuan ay nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos. Sa ngayon, nasa Amerika ang Philippine Air Force Technical Working Group upang inspeksyonin ang C-130 bago ito i-deliver ngayong Marso, samantalang ang isa pang C-130 ay target ma-deliver sa Setyembre. Samantala, sa huling pagkakataon, i-inspeksyonin ng outgoing Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Delgado ang mga Air Force troop at air asset bukas sa kanyang retirement at turnover ceremony sa Lipa, Batangas. Kasabay nito, palilipa rin ang dalawang FA-50 fighter jets na isa sa mga makabagong kagamitang ini-acquire ng Armed Forces of the Philippines para sa modernization program. Bukod sa supersonic fighter jets, kasama rin sa mga air asset na na-acquire ng Philippine Air Force sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant General Delgado ang 34 na aircrafts kabilang ang C-295 medium lift aircraft, Agusta 109 attack helicopters, Bell 412 at UH-1D helicopters.
When I started 2 years ago, the operational aircraft was just 40. Yun yung mga lumilipad namin na OR. Though marami sa inventory, pero yung talagang nakakalipat mga between 40 to 42, something like that. But now we're almost reaching 90, more than doubled. We 88, 89, 87, and I think 90. Baka ma-achieve namin within this month. Samantala, kinumpirma na ng Department of National Defense na si Lieutenant General Edgar Falorina ang hahalili kay Lieutenant General Delgado bilang susunod na Commanding General ng Philippine Air Force. Si Lieutenant General Falorina ang kasalukuyang Deputy Chief of Staff ng AFP. Kabilang naman si Lieutenant General Delgado sa Philippine Military Academy Sandigan Class of 1982 at bilang isang piloto ng hukbong himpapawid ng Pilipinas, 2 beses nang muntik masawi si Lieutenant General Delgado dahil sa tora-tora o helicopter na sa sobrang kalumaan ay palyado na ang makina. Kaya naman kahit na magre-retiro na si Lieutenant General Delgado, umaasa ito na maipagpapatuloy ng mga susunod na administrasyon ang AFP Modernization Program. Rosalie Coz, UNTV News, Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita tungkol sa UNTV Cup at sino nanalo doon kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Nagwagi ang AFP Cavaliers kontra PNP Responders sa Game 2 ng Best of 3 title playoffs ng UNTV Cup Season 4 sa Araneta Coliseum kagabi. Ito ang balita ni Grace Cassie. Mas pinalaki pa ang papremyo na makakamit ng mga team na kasali sa UNTV Cup Season 4 sa pangunguna ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Aabot sa kabuuang 8.3 million pesos ang cash prize ng mga team na ibibigay naman nila sa kanilang mga napiling beneficiary. Ito rin ang unang pagkakataon na bukod sa may ipinagkaloob na premyo ang winning team sa kanilang beneficiaries ay makakatanggap na rin ang nanalong team ng cash prize. 4 na milyong piso ang makukuhang cash prize ng tatanghaling kampyon kung saan 3.5 million pesos ang ipagkakaloob ng team sa kanilang napiling beneficiary at kalahating milyong piso naman para sa kanilang kupunan. Magkakamit naman ng 2 million pesos ang runner-up, 1.7 million pesos dito ay bibigay sa kanilang napiling beneficiary at 300,000 pesos para sa team. Ang MMDA Black Wolves na third placer ay nakakuha ng 1 million pesos. 800,000 pesos dito ay pinagkaloob nila sa kanilang beneficiary at 200,000 pesos para sa kanilang team. Ang fourth placer na NHA Builders ay nagkamit ng kalahating milyong piso, kung saan 400,000 pesos dito ay binigay nila sa kanilang beneficiary na NHA Provident Fund Association Incorporated at 100,000 pesos ay napunta sa kanilang kupunan. May tig 100,000 piso naman ang mga beneficiary na napili ng mga team mula 5th hanggang 12th place. I'm happy dahil this is a good gesture, no? Kasi while we are playing, no? Meron tayong pinaglalaanan ng championship prize, no? Na isang magandang project, no? And I congratulate si Brother Daniel Razon, no? For doing a good job. Kasi itong last game nila, dito natin malalaman talaga dahil bibigay na siyempre pareho lahat nila kung ano yung meron sila. But we wish them good luck kung sino man talaga yung may the best team win sa kanila. Actually, ang paggawa po ng mabuti sa kapwa ay paggawa natin ng mabuti sa ating sarili. Kasi sabi ng Panginoon, anumang gawin nating kabutihan, tatanggapin natin muli sa Panginoon. Gaya rin po nung halimbawa nagpatawad ka, papatawarin ka rin. Lumingap ka, lilingapin ka rin. Naawa ka, kaaawaan ka rin. Salamat sa inyong partisipasyon mga kababayan na nakakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa sa awa ng Panginoon, sa tulong ng Diyos. Lagi nga nating sinasabi, after everything have been said and done, ang ating paniniwala ay to God be the glory. Grace Cassin, UNTV News Worldwide.
Bagamat na itabla ng AFP Cavaliers ang best of 3 title playoffs sa tig-isang panalo kagabi, kumpiyansa pa rin ang buong Philippine National Police na ang Responders ang tatanghaling kampiyon ng UNTV Cup Season 4. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kagabi, nabigo ang PNP Responders na makuha ang pinananabikang kampyonato ng UNTV Cup Season 4 dahil nagwagi ang mahigpit na karibal nito sa titulo na AFP Cavaliers sa score na 66-71 sa sagupaang idinao sa Smart Araneta. Dahil sa panalo ng Cavaliers, naitabla nito ang Best of 3 Championship Series sa tig-isang panalo upang madala sa rubber match ang playoffs na idarao sa March 14. Matapos ang laban, buong tiwala na nagpahayag ang team manager ng Responders na babawi sila at sa bandang huli ay ang kanyang team pa rin ang idideklarang kampiyon. Medyo hindi pumasok yung mga 3 points ng aming mga players, pero next time, next match, March 14, abangan niyo po, babawi ang PNP Responders. Masaya yung laro, no? Talagang muntik makahabol ang PNP pero kinapos sa oras. Si dating PNP Chief Director General Nicanor Bartolome dumalaw sa dugout ng PNP Responders matapos ang laro at naniniwalang mananalo ito sa Game 3. Hindi naman sila nagpabaya, no? Except that, alam mo, breaks of the game yan eh. So I hope sa Monday, mas maganda ipapakita ng PNP. Nagpahayag din ang PNP Responders stalwart na si PO3 Roland Umiping na sa Game 3 ay maiiba na ang takbo ng laban. Talagang nakapag-adjust sila, no? So, defensively, na-adjust nila, na dininay nila sa akin ng bola, na nagawa nila yon, na na-prevent nila ako makashoot. Kaya lang, siguro hindi pa sa amin ngayon, siguro next game sa amin na. Kailangan namin mag-adjust, especially nung shooters nila sa labas. Kailangan mas dumipensa palalo. Aminado ang grupo na hindi nila nadepensahan ang outside ng kalaban kaya't maluwag ang mga itong nakakashoot ng bola. Para naman kay SPO2 Julius Criste, point guard ng Responders, ibibigay niya ang lahat upang makuha nila ang pinaka-aasam na tropeyo. Yung tiwala namin buong buo kasi naniniwala kami kay God eh. Sabi ko nga, una pa lang parang nakita namin yung part ng team namin, parang pinahihirapan talaga sa amin ibigay eh. Gusto niya siguro talaga maghirap kami. Kaya ibibigay namin yung lahat para maging worth it yung sakali ibigay sa amin yung blessing ni God. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Yan muna ang ating UNTV Cup update. Magbabalik ako muli mamaya para sa ibang mga balita. Balik muna sa inyo, Attorney Reg. Nagdesisyon na ang Korte Suprema pabor sa pagiging kwalipikado ni Senador Grace Poe bilang kandidato sa pagkapangulo sa May 2016 elections. Mula sa Supreme Court, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reggie. Nagbotohan na nga ang mga maestrado ng Korte Suprema doon sa kanilang magiging desisyon sa disqualification case na kinakaharap ni Senador Grace Poe. At ang resulta, pinapayagan nila si Senador Grace Poe na tumakbo bilang Pangulo ng bansa. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Chodorte na naig sa botohan kanina, ang mga maestradong pumapayag na makatakbo si Poe sa darating na halalan. Court today decided as follows. 9 justices voted to grant the petitions. 6 justices voted to deny the petitions. Pinangunahan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang mayorya na bumoto upang ipawalang bisa ang pagkansela ng COMELEC sa kandidatura ni Poe. Kasama niyang bumoto pabor sa desisyon sina Justice Presbitero Velasco Jr., Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Jose Perez, Jose Mendoza, Marvic Leonen, Francis Hardeleza at si Justice Alfredo Benjamin Caguiwa. 6 na mga maestrado naman ang bumoto upang idiskwalipika si Poe. Ang mga ito ay sina Senior Associate Justice Antonio Carpio at sina Justices Teresita Leonardo de Castro, Arturo Brion, Mariano del Castillo, Bienvenido Reyes at Estela Perlas Bernabe. Ayon naman sa mga nagpetisyon upang madiskwalipika si Poe, magsasampa sila ng motion for reconsideration sa desisyon ng mataas na hukuman.
Ayon sa abogado ni dating Senador Kit Tatad, mapanganib ang desisyong ito ng Korte Suprema at magdudulot ito ng kaguluhan. Ikinagulat naman ni Attorney Estrella Elamparo ang desisyon kahit pa may mga naririnig na umano siya na ganito ang magiging hatol sa kaso. Ayon naman kay Dr. Antonio Contreras, susubukan nilang igalang ang desisyon ngunit hindi umano niya ito matatanggap. Para naman kay dating Lodin Amado Valdez, posibleng may nagawang paglabag sa saligang batas ang Korte Suprema dahil sa kanilang desisyon. Wala pang detalye sa ngayon sa hatol ng Korte Suprema sa isyu ng citizenship at residency ni Poe. The court will release the text of the decision and separate opinions in the next few days. Batay, Attorney Reggie, batay nga sa panuntunan ng Korte ay may 15 araw itong mga nagpetisyon laban kay Senador Grace Poe at itong COMELEC upang maghain ng kanilang motion for reconsideration dito sa desisyon ng Korte Suprema at subukang mabago pa ang desisyong ito ng mataas na hukuman. Balik sa iyo. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-uulit ng live mula sa Supreme Court sa Maynila. Samantala, kaugnay ng balitang yan, eksklusibo nating makakapanayam sa linya ng telepono ang abogado ni Senator Grace Poe na si Attorney George Erwin Garcia. Attorney George, kamusta? Attorney Reg, magandang gabi at magandang gabi sa lahat na nanonood sa atin. Attorney George, I'm sure napakasaya ng kampo ninyo dito sa development na to. Pero ang tanong ko, 9 out of the 14 o 15 justices ang bumoto pabor kay Senator Grace Poe. Ito ba ang ine-expect ninyong numbers when you were doing the oral arguments? Ganito yan, first time kong aaminin. Ako bilang isang practitioner ng eleksyon at medyo madami-dami na rin tayo nahawakan ng mga ganitong klaseng kaso, aaminin ko na sa bilang namin ng grupo namin, base sa analysis namin sa naging botohan ng mga justices sa ibang kaso, base sa kanilang tendencies, base sa kanilang pananalita during the oral argument, ang talagang bilang namin is 8-7. Ganun kanipes, 8-7. So hindi namin inaakala na may isasama pa dun sa 7 na pinipredict namin na maaaring against sa amin, kaya naging 9-6. So but just the same, nagpapasalamat kami na talaga namang nakita rin kahit na medyo divided court ito, nakita rin na yan ang kagandahan ng tinatawag na rule of the majority. Yan ang ating demokrasya. Attorney George, doon sa mga bumoto, yung 9 na yon, marami doon ay 4 yata o 5 yata, if I'm not mistaken, ang kaka-appoint lamang ni Presidente Aquino, habang doon sa kabilang panig na 6, parang 2 doon ang appointed ni Presidente Aquino. Ine-expect nyo bang ganon yung parang line of voting ng mga appointed ni Presidente Aquino? Madami nagsasuggest, lalo-lalo na pagkalabas kanina ng desisyon, na ang Korte Suprema daw ay bumoto base sa, siguro sa sabi daw, dikta ng ating Pangulo. Pero hindi po kasi kung mapapansin nyo, tama yung sabi mo, Attorney Reg, 2 doon ay appointees ng Pangulo, pero bumoto sila in our favor, di ba? So, bumoto sila against us. So, ibig sabihin, hindi lahat ng inappoint ng ating Pangulo ay bumoto in our favor. So, merong nag-against sa amin. So, talagang ito, makikita mo, ang boto nila base sa kung ano yung dikta ng kanilang konsyensya at base sa kung ano yung interpretasyon nila sa saligang batas. And to us, this is very, very good for the rule of law. At least kitang-kita mo dito na walang nagdikta sa kanila, hindi sila bumigay sa kahit anong pressure or influence. Talagang dinesisyon na nila ito regardless of ano pa yung pinakita sa kanilang pressure. Attorney George, on the issue of the residency, to what do you parang saan nyo ina-attribute yung pagkapanalo ninyo na makumbinse yung mga maestrado ng Korte Suprema na bumoto na talagang naabot ni Senator Grace Poe yung residency requirement ng konstitusyon? Evidentiary ba yan o more of the legal arguments ninyo? Ang issue lang talaga, Attorney Reg, ayaw kong pangunahan yung magiging majority decision o yung gagawin na separate opinion ng mga maestrado. Pero alam mo kasi, ang pinaka-issue lang sa Korte Suprema na para nauunawa ng ating mga kababayan, si Senadora Grace Poe ba ay nagsinungaling sa pagiging natural born niya at nagsinungaling ba siya na siya may 10 taon pagkakatira sa Pilipinas? Una, yung tungkol sa pagiging natural born,
paano ka magsisinungaling kung yun ay subject pa sa interpretasyon ng lahat? Lahat tayo magkakaiba. Ang naging opinion sa kung ang isa bang napulot ay talagang Filipino citizen ng bansang ito. Ngayon, doon sa issue ng residency, factual kasi yun. Ano ibig sabihin? Talagang pag hindi mo nakita yung mga ebidensyang isinumite namin, yung 400 pahina ng mga ebidensya, mga testimonya, sasabihin mo talaga nagsinungaling si Senador Grace Poe. Pero yung lahat ng ebidensyang ito na napatunayan sa Korte Suprema na totoo, pag napasa mo at nakita mo, isa lang ang sasabihin mo, wala siyang pagsisinungaling. Naging honest siya, naging good faith siya, at therefore palagay ko yun ang pinaniwalaan ng Supreme Court natin. Attorney George, huling katanungan. Ano yung inyong ini-expect sa survey results ni Senator Grace Poe ngayong medyo natanggal na itong issue sa kanyang qualification bilang presidentiable? Ayaw naman natin sabihin na masyado naman kaming umaasa, pero talagang umaasa, sabihin ko na ng diretsan, talaga namang umaasa kami na ito ay talagang tataas ng hanggang 10%. Yun ang pag-aaral namin. At syempre, mga kababayan natin na naniniwala dati na siya ay wala na, hindi na makakatakbo, maaaring bumalik na muli ang paniniwala nilang yan, yung mga nag-aagam-agam, maaaring pumunta na sa amin. At yung gusto nang lumipad papunta sa amin mula sa ibang partido, meron na silang pupuntahan dahil siyempre dati kung gusto nilang lumipat kay Senadora Grace Poe, hindi nila magawa, Attorney Reg, dahil pag lumipat sila tapos na-disqualify kami, wala na sila babalik ang partido. Ngayon, mayayakap na namin sila, matatanggap na namin sila, at sigurado, meron na sila, kumbaga sa isang ibon, meron na silang pugad na pupuntahan. Maraming salamat, Attorney George Erwin Garcia, ang abogado ni Senator Grace Poe. Samantala, kinatigan ng Korte Suprema ang petisyon sa paggamit ng voters' receipt sa darating na halalan sa Mayo. Ngunit ayon sa mataas na hukuman, hindi ito maaaring dalhin ng botante o kaya ilabas ng presinto. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Pinagbigyan ng Korte Suprema ang petisyon ni dating Senador Dick Gordon na ibalik ng Commission on Elections ang tinanggal na safety feature ng vote counting machines, partikular ang pag-iimprenta ng voters' receipt. Sa unanimous na botohan ng mga maestrado, inatasan ng mataas na hukuman ang COMELEC na mag-issue ng resibo sa mga botante sa darating na halalan sa Mayo. The court voting unanimously 14-0. Justice Brion is on leave, rendered the following judgment. Quote, wherefore, the petition for mandamus is granted. The Commission on Elections is ordered to enable the vote verification feature of the vote counting machines, which prints the voters' choices with. Ngunit ayon sa Korte Suprema, hindi maaaring dalhin ng botante ang resibo at ilabas ng presinto. Sa halip, idedeposito ito sa isang hiwalay na ballot box matapos maberipika ng botante na valid at nabasa ng tama ang kanyang boto. Ito ay upang maiwasang magamit sa vote buying ang inisyong voters' receipt gaya ng pinangangambahan ng COMELEC. Aatasan din ng Korte ang COMELEC na bumuo ng panuntunan sa pagre-release at disposal ng inisyong mga resibo upang matiyak na magiging malinis at maayos ang halalan sa Mayo. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. At sa kaugnay na balita, nanindigan ng Commission on Elections o COMELEC na malaki ang epektong idudulot sa kanilang timeline ng desisyon ng Supreme Court na pabor sa pag-imprenta ng resibo sa mga botante sa darating na halalan. Mula sa COMELEC, ito ang balita ni Victor Cosare, live. Yes, Victor. Monica, isang emergency meeting ang ipinatawag ng Commission on Elections sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna bukas upang talakayin kung gaano kalaki ang magiging epekto sa kanilang paghahanda sa May 9 elections nitong pinakahuling desisyon ng Korte Suprema na mag-imprenta ng resibo para sa mga botante ang mga makinang gagamitin sa halalan. Pero giit ng COMELEC, lalong magiging gipit ang kanilang timeline dahil sa desisyong ito ng SC ngayong may 62 araw na lang bago ang May 9 polls. Dahil hindi nakaprogram ang mga VCM na mag-imprenta ng resibo, kailangang i-reconfigure din ng poll body ang bawat SD cards para sa mahigit 92,000 clustered precincts. Kailangan ding magsagawa ng bidding ang COMELEC para sa karagdagang 13 rolyo ng thermal papers para sa bawat presinto. Kailangan ding dumaan sa retraining ang mga guro na aaktong Board of Election Inspectors sa araw ng halalan at kailangan ding amyendahan ng COMELEC ang general instructions para sa mga BEI dahil hindi kasali dito ang pag-imprenta ng voters' receipt.
Kapag nag-imprenta din ng resibo, nanindigan ng COMELEC na posibleng madagdagan ng 10 oras ang voting period. Pero isa sa lubhang apektado ngayon ay ang overseas absentee voting na magsisimula na sa April 9. Nasa 1 milyong botante sana sa abroad ang boboto gamit ang automated election system. Ayon sa COMELEC, na-i-deploy na ang mga makina at SD cards na gagamitin sa ibang bansa. Pero dahil sa desisyong ito ng SC, kailangang ibalik dito sa Pilipinas ang mga card para ma-reconfigure. Kailangan din ang retraining sa mga taong mamamahala ng overseas voting. Para kay COMELEC Commissioner Arthur Lim, ill-advised ang desisyong ito ng Korte Suprema dahil dapat nakonsulta muna sila ng Korte bilang ang COMELEC ang binigyan ng mandato ng konstitusyon at siyang may technical na alam sa pamamahala ng halalan. Pero ayon sa mga opisyal ng COMELEC, wala silang balak na suwayin ang utos ng kataas-taasang hukuman. Hindi pa natatanggal ang kopya ng desisyon ng SC sa pag-iimprenta ng voters receipt, pero kasama na sa opsyon ng COMELEC ang paghahain ng motion for reconsideration. Hinggil naman sa desisyon din ng Korte Suprema sa petisyon ni Senator Grace Poe, pag-uusapan pa ng COMELEC on bank kung magsusumiti sila ng motion for reconsideration. Binati naman ni Commissioner Arthur Lim si Poe sa kanyang pagkapanalo, pero kasunod nito ang mga katagang sana hindi rin ito goodbye rule of law. Monica, kasama din sa tatalakayin ng COMELEC sa kanilang emergency meeting bukas ay kung ano naman ang kanilang magiging backup plan sakaling hindi nga nila matapos yung paghahanda bago yung araw ng halalan. Monica? Maraming salamat, Victor Cosare, live na nag-uulat mula sa COMELEC. Sentro naman ng pangangampanya ng ilang presidential at vice presidential candidates ngayong araw ang kapakanan ng mga indigent patient at selebrasyon sa International Women's Day. Ito ang balita ni Brian De Paz. Natuon sa isyu ng kalusugan at pagdiriwang ngayong araw ng International Women's Month ang pangangampanya ng ilang kandidato sa mataas na posisyon sa bansa. Nagtungo ang tambalang Duterte Cayetano sa Philippine General Hospital. Dinalaw ng mga kandidato ang mga indigent patients at inalam ang pangangailangan ng mga ospital. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, nakipagpulong sila ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte kagabi kay dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ito ay sa kabila na si Vice Presidential Candidate Leni Robredo ang suportado ni Ramos. Ang maliwanag na sinabi niya sa amin, hindi ka pwedeng mamuno sa bansa kung hindi ka man or woman of peace. Sa Lucena City sa Quezon Province naman dumayo ngayong araw ang tambalan ni na Vice President Jejo Marbinay at Senator Gregorio Honasan at ibang kandidato ng United Nationalist Alliance. Naging guest speaker si Binay sa Provincial Women's Month celebration na isinagawa sa Quezon Convention Center sa Lucena City. Marami pa rin aspeto ang kailangan tuunan ng pansin. Ang pagpaigting ng konsepto ng gender equality, protection laban sa karahasan, pagsulong ng maternal health at iba pang pangkalusugang interes. Matapos nito'y nagtungo ang grupo ni Binay sa San Antonio, San Marcelino, Castillejos, Subic at Olongapo. Sa liwasang Bonifacio naman sa Maynila ngayong hapon nagtungo si Presidential Candidate Grace Poe upang ipagdiwang ang International Women's Day. Dito binigyan diin ng senadora ang halaga ng kababaihan sa pamahalaan at ang malaking papel nito sa pag-unlad ng bansa. Nagpasalamat rin si Senador Poe sa pagpabor ng Korte Suprema sa kanya. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating mga kababayan na hindi bumitiw at hindi nawalan ng tiwala at higit sa lahat ay nagdasal at nanalangin para hindi lamang para sa akin kundi para sa hustisya. Nais ko rin pasalamatan ang Korte Suprema na binigyan nila ng pagkilala ang katotohanan, ang katarungan. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Naniniwala ang Malacanang na walang negatibong epekto sa anti-corruption campaign ni Pangulong Benigno Aquino III kahit na wala pang na-convict o naparusahan sa mga malalaking kaso na naisampa sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ang balita ni Nel Maribojo. So I keep stressing to those in our those agencies that are directly involved in ferreting out all of these wrongdoings, that the key to success is not filing cases but actually getting convictions.
Mahigit 3 buwan na lamang ang nalalabi sa Administrasyong Aquino, ngunit wala pa ring nako-convict na personalidad sa mga malalaking kasong inihain ng pamahalaan laban sa mga kasalukuyan at mga dating opisyal ng pamahalaan. Ilan sa kilalang personalidad na nasampahan na ng kaso ngunit hindi pa nadidesisyonan ay sina dating Pangulo at kasalukuyang Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Hanggang sa ngayon ay naka-hospital arrest si Arroyo dahil sa plunder charges. Gayon din ang 3 senator na sangkot naman sa pork barrel scam. Isa sa mga ito ay si Senator Juan Ponce Enrile na pansamantalang nakalaya dahil pinayagang magpiyansa ng korte. Maging ang isa sa mga worst election-related violence sa bansa, ang Maguindanao Massacre case na halos magpipitong taon na ay wala pa ring nakukuhang hustisya. Wala pa ring nako-convict sa 197 na akusado sa pagpatay sa 58 tao kasama ang mga kawani ng media sa Ampatuan, Maguindanao noong November 2009. Kasama na rito ang itinuturong mastermind sa massacre na si Andal Ampatuan Sr. na pumanaw habang nililitis ang kanyang kaso. Sa kabila nito, naniniwala ang Malacanang na wala itong negatibong epekto sa anti-corruption campaign ni Pangulong Aquino at maging sa pag-iendorso ng Pangulo sa mga kandidato sa darating na eleksyon. Hindi natitinag ang determinasyon ng pamahalaan na supilin ang katiwalian at korupsyon. Ang paglilitis ng mga sinampahan ng kaso ay nasa kamay ng hudikatura. Hinggil dito, batid natin na patuloy na nagsasagawa ng reforma ang Korte Suprema upang pabilisin ang resolusyon ng mga nakabinbing usapin sa mga hukuman. Hindi rin nababahala ang Malacanang sa mga sinasabi ng ilang politiko na kumakandidato sa matataas na posisyon na pagpapalaya sa mga nakadetining personalidad, partikular na si dating Pangulong Arroyo na nakasuhan na ng pamahalaan. May proseso ang batas hinggil sa pagpapalaya ng mga detenido o detainees at dapat sundin ang batas sa lahat ng pagkakataon. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Pansamantalang makalalaya ang akusadong nakadetine dahil sa kasong malversation through falsification of public documents dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Matapos madetine ng halos 2 taon sa Philippine National Police Custodial Center, pinayagan na Sandigan Bayan na makapagpiyansa si dating National Capital Region Police Office Director Jerry Barrias. Nagbayad na kanina ng 400,000 peso bail ang kanyang abogado na si Joel Ferrer para sa 2 counts ng malversation through falsification of documents at 60,000 pesos para naman sa 2 counts ng graft. Si Barrias ang isa sa mga nakasuhan sa Sandigan Bayan, kaugnay ng umano'y ghost repair ng 28 armored vehicles na nagkakahalaga ng 385 million pesos taong 2007. Una nang hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan noong nakaraang taon ang bail petition ng mga akusado sa basihang matibay ang ebidensya na ipinisinta sa korte laban sa kanila. Ngunit binago ito ngayon na Sandigan Bayan dahil sa desisyon ng Korte Suprema sa kaparehong kaso na hinawakan ito. Sa resolusyon ng pinakamataas na hukuman sa kaso ni dating Bacolod City Mayor Luz Viminda Valdez, sinabi nitong karapatan ng mga akusadong nahaharap sa kaso malversation through falsification of public documents na makapagpiyansa. It should be a matter of pride because what is to be considered is the imposable penalty, not the penalty to be imposed. So if we follow that thinking, then it becomes a matter of right. Bagaman naturingang non-bailable offense ang kasong ito, ayon kay Attorney Ferrer, maraming akusado ang papayagan na ring magpiyansa dahil sa desisyon ng Korte Suprema. With this jurisprudence now, it amends the revised penal code effectively. Ngunit nilinaw ng abogado na kailangan muna itong dumaan sa tamang proseso sa korte. Dahil sa pagbabago ng desisyon ng Sandigan Bayan, naghain na din ang kanyang mosyon si dating PNP Chief Avelino Razon upang pansamantala siyang makalaya sa kanyang kaso. Ang kanyang mosyon, itinakdang dinggin ng korte sa Biyernes. Joyce Balancho, UNTV News Worldwide.
2,277 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon na naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito Ang Balita. Ngayong Huwebes, sa Easy Lang Yan. Tayo ay gagawa ng isang malaking letter T. T for tea bags. Mga iba't ibang uses ng tea and tea bags. Easing-easing gawin. Kapag may problema, hindi po dapat nag-aalala dahil easy lang yan. Abangan sa Easy Lang Yan. Alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa UNTV, your public service channel. Sa pagpapatuloy ng Ito Ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na dyan? Magandang gabi, Atty. Reg. Medyo traffic na naman sa mga choke points sa kabaan ng EDSA. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may kanto ng EDSA Quezon Avenue. Sa ngayon ay walang masyadong traffic dito sa may area na ito. Subalit kung kayo ay papunta ng Cubao area, dyan po magsisimula southbound ang mabagal na daloy ng mga sasakyan. Simula pa lamang sa Kamuning Flyover, medyo mabagal na po ang usad ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dyan sa may area ng Campo Crame, dyan sa, diretso po sa may Annapolis, Santolan at hanggang dyan sa may Ortigas area. Luluwag ng kaunti sa Mega Mall, subalit mabagal muli pagdating po naman daluyong partikular itong Pioneer or NC hanggang sa may Makati area. Samantala, yung pabalik po ng Quezon City magmula po sa may Taft sa Pasay, mabagal na po pagbaba ng Magallanes Interchange. Traffic na po sa may area ng Ayala hanggang sa may Buendia, kasama ng Orense sa may Makati, tuloy-tuloy po sa may area ng Mandaluyong partikular, itong may area po ng Shaw. Samantala, itong area po ng Ortigas partikular tapat ng Mega Mall, maluwag po sa oras na ito hanggang sa may flyover. Subalit mabagal muli pagdating po natin sa may area ng White Plains, tuloy-tuloy sa may Cubao, luluwag lamang paglagpas po natin sa may area ng Mega Q-Mart hanggang dito na po yan sa may area ng EDSA Quezon Avenue. Paalala sa mga motorista hanggang mamaya alas 7 po, bawal po ang mga sakyang may plate number na tatapos sa 3 at 4. Yan po ating traffic update. Balik sa iyo, Atty. Maraming salamat, Monokson. Nag-uulat ng live mula sa panulukan ng EDSA at Quezon Avenue sa Quezon City. Alamin rin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, malaki ba ang tsansa na makita natin ang solar eclipse? Di ba tayo magiging maulap bukas ng umaga? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Medyo malaking tsansa natin bukas na makita natin itong solar eclipse, lalo na dito sa Pilipinas. Bagamat hindi man ito total nating makikita, malaking bahagi niya na yan sa may area ng Mindanao. 80% ang posible nating makita na eclipse sa lugar na yan at hindi naman ganun kaulap ang ating magiging papawirin dahil wala naman nakita ang pag-asa na ibang weather system na makaka-apekto o magpapaulan sa ating bansa, Atty. Reg. Yan, susubukan namin ni Monica at Talia tingnan ng solar eclipse bukas. Sige rin, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung easterlies o yung hangin na galing pa rin po dito sa may silangan ang prevailing weather system natin na nakaka-apekto sa may eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Fair weather po tayo pero may mga chance na magkakaroon po ng isolated thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City bukas, expect po natin ang mas malinsakang temperatura, 35 degrees Celsius sa maaari pong maximum temperature. 34 sa may Tuguegarao, sa Baguio po 15 to 25 at sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Ang area po ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies at magkakaroon din po ng magandang lagay ng panahon. Pero may mga posibilidad na magkakaroon po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po dito sa may Eastern Visayas. Sa Iloilo City hanggang 33 degrees Celsius ang maaari pong makitalang temperatura. Metro Cebu 32, Tacloban City hanggang 30 degrees Celsius. Mindanao po, bagyang maulap hanggang sa maulap din ang papawirin
at makakaranas po dyan ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang mga lugar, partikular sa may Caraga region. Sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius, sa maaari pong maitalang temperatura, Metro Davao 34, Zamboanga City hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 6:08 a.m. Atin naman pong sunset, 6:05 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nagsama-sama ang iba't ibang rescue groups sa Metro Manila para sa Disaster Relief Rehabilitation and Reduction Conference. Ito ang balita ni Grace Cassil. Nagkaisa ngayong araw ang iba't ibang rescue groups sa Metro Manila upang mas mapalakas pa ang koordinasyon ng bawat isa, lalo na tuwing magkakaroon ng kalamidad sa bansa. Layunin ng Disaster Relief Rehabilitation and Reduction Conference na isinagawa sa Pasay City na magkaroon ng one command and control sa oras ng kalamidad. Isa sa mga tatalakayin sa aktibidad ay ang paraan kung paano i-handle ng iba't ibang rescue groups ang sitwasyon pagkatapos ng isang sakuna. After any disaster, yun po yung pinaka very important po sa community, no? Kung paano po nyo i-cope up after any disasters. Binibigyang diin din dito ang kahalagahan ng awareness ng publiko, gaya ng pagkakaroon ng plano ng bawat pamilya kung ano ang kanilang dapat na gawin kapag nagkaroon ng kalamidad. Ipinakita rin ngayong araw ang iba't ibang kagamitan ng mga rescue group sa pagresponde. Kasama sa exhibit ngayong araw ay ang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, MMDA, Philippine Red Cross at iba pang mga volunteer rescue group. Ang kailangan po natin dito is yung tinatawag natin one command and control system. Ang Disaster Relief Rehabilitation and Reduction Conference ay tatagal hanggang March 10. Grace Casin, UNTV News Worldwide. Nasa orange alert na ang paligid ng Tungurahua Volcano sa Ecuador matapos itong magbuga ng abo. Samantala, mahigit 6 na puna ang nasawi sa pag-atake ng militanteng ISIS sa isang checkpoint sa Baghdad, Iraq. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Tito Paz. Sa Iraq, umakyat na sa mahigit 40 ang bilang ng nasawi sa suicide truck bombing sa isang checkpoint sa Baghdad, Iraq noong linggo. Ayon sa mga otoridad, mahigit 50 sa mga nasawi ay mga sibilyan. Mahigit 70 naman ang nasugatan sa pambobomba. Inakuna ng Islamic State ang terrorist attack na sinasabing pagganti nito sa pagkubkob ng Iraqi forces sa mga teritoryo ng ISIS. Samantala, daang-daang residenteng nagtungo sa blood bank upang mag-donate ng dugo sa mga nangangailangang biktima ng pag-atake. Ayon sa isang staff ng blood bank, ngayon lamang sila nakaranas ng kakulangan ng supply ng dugo dahil sa mga sunod-sunod na suicide bombing attack. Sa India, libo-libong patay na isda ang inanod sa baybayin ng Lake Ulsor sa Bengaluru, India. Ayon sa mga otoridad, posibleng mababang oxygen level ng tubig ang sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Pinaniniwalaan ng isang local conservation group na sewage contamination ang sanhi ng fish kill. Nananawagan ng mga environmentalist sa lugar na magsagawa ng water test upang masuri ang tubig. Ang Lake Ulsor ay kilalang boating site sa India, ngunit sa mga nakalipas na taon ay napuno na ito ng mga water hyacinth plant. Sa Ecuador, inilagay na sa orange alert ang paligid ng Tungurahua Volcano matapos itong magbuga ng abo noong linggo. Ayon sa mga volcanologist, umabot sa 4,000 metro ang taas ng ibinugang abo ng bulkan. Sa El Manzano, pinayuhan na ang mga residente na gumamit ng face mask kung lalabas ng kanilang tahanan. Ang Tungurahua ng kahulugan ay Throat of Fire ay nilagay sa listahan ng mga aktibong bulkan simula pa noong 1999. Mayroong 84 na bulkan sa Ecuador. 24 dito ay nasa classification ng erupting, active at potentially active. Mula dito sa Guayaquil, Ecuador, Tito Paz, UNTV News Worldwide. Nagbabalik
bumalik telebisyon ng aktor na si Eric Fructuoso sa pamamagitan ng kanyang pagganap sa isang mahalagang role sa episode ngayong Miyerkules ng Legally Yours. Ito ang balita ni Ajes Carion. Komplikadong problema sa kapatid at asawa ang ating matutunghayan sa episode ngayong Miyerkules ng Legally Yours with Attorney G. Bibigyang buhay ng indie actor na si Joseph Izon, Starstruck 1 finalist na si Jade Lopez at aktor na si Eric Fructuoso ang mga karakter na tampok sa istorya sa linggong ito. Salamat po sa UNTV at binigyan po nila ako ng pagkakataon na makasama sa show na to, ng bagong show. Maganda ba to para sa iyo? Maganda po itong show na to dahil marami ko yung matututunan, tapos isa pa sa akin din dahil meron din ako mga natututunan. Definitely dapat may ganito talaga para yung mga tao na gustong mag-seek ng legal action tapos can't afford naman, at least mapapanood na nila and it's for free. Ayon naman kay Eric, wala na sana siyang planong bumalik sa pag-arte, ngunit nang malaman niya ang magandang adhikain ng programa, ay nahikayat siyang tanggapin ang role. Tumigil na po talaga ako sa showbiz. Actually, nagtataka nga sila bakit mo tinanggihan yung ganitong malaking bayad? Sa simple lang na TV show, ganun. Sa UNTV to walang stress sa set, relax lang, walang negative. Kaya dito, komportable ako. Abangan ang mga madamdaming eksena sa Legally Yours Attorney G ngayong Miyerkules alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa UNTV. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.